na ang first young master na ito dahil matagal na raw na hindi nila ito nakikita. Tumugon naman ang isa na tingnan raw nila kung magkano ang masasayang nitong pera sa pagkakataong ito. May pintuan naman doon na bawal puntahan ng sino-sino lang, at may matabang nagbabantay naman doon. Kaya sa pagpasok ni Lee Jin Ian ay nagulat na lang ang mataba. Sabay din na nagsabi na ang mataba na matagal na raw na hindi sila nagkita at kung bumalik na ba raw ito ulit para maging loko ay ang ibig sabihin niya raw para magbigay na naman ng malaking donasyon. Tumugon naman ang ating bida na huwag raw siya nitong hawakan baka madumihan raw ng mantika ng baboy ang katawan niya kaya napatanong na lang ang mataba kung ano ba raw ang baboy na sinasabi nito. Di naman ito pinansin ng ating bida bagkus nagsabi lang ito na buksan na raw nito ang pintuan. Kaya sa narinig ng mataba ay di naman niya ito nagustuhan kaya nagalit na lang ito. Sa pagpasok naman doon ng ating bida, ay mayroong 3 tao naman doon. Nagsalita naman ang lalaki na narito na raw pala si Lee Jin Ian. Si Poisonous Fox na si Chul Maengho dagdag pa niya na wow raw at mas maayos na raw ang itsura nito at mukhang epektibo talaga raw ang pagpapahinga nito. Binati naman nila Yak Jinbo at Yak Maengbo ang ating bida. Nagsalita naman si Chul Maengho na sila raw ay mga walang pusong unggoy dahil ang kaibigan raw niya na ito ay nagkasakit at sa wakas raw ay gumaling na ito matapos ang ilang panahon at syempre raw ay matagal-tagal na rin at maaari naman raw nito tanungin ang ating bida kung kumusta na ito. Tumugon naman ang kalbo na hindi raw nila alam kaya pasensya na raw. Nagsalita naman ulit si Chul Maengho kaibigan niya raw ito kaya dapat mas maipakita raw ng kalbo ang malasakit nito. Magkaibigan na raw sina Lee Jin Ian at Chul Maengho mula pa pagkabata, kahit raw ganoon. Kasama sa pagkakaibigang iyon ang padalos-dalos na karahasan at pagsasamantala sa pera. Biglang nagsalita na si Lee Jin Ian na mukhang medyo iba raw ang kasalukuyang kahulugan ng salitang kaibigan sa mga kabataan ngayon. Tumugon naman si Chul Maengho na ngayon na raw ay matagal na raw si Lee Jin Ian na wala kaya magpakasaya naman raw ito at siguradong sabik na raw ito sa isang aksyon matapos ang mahabang panahon ng pagpapahinga. Ngunit sa isip naman ni Chul Maengho ay sa totoo lang raw ay siya ang sabik rito at wala raw siyang madaling lokohin para sakta ng pera at syempre raw sabay din itong nagsabi na upang ipagdiwang raw ang pagbabalik ng young master ng Yuna Merchant Group na si Lee Jin Ian ay bibigyan niya raw ito ng isang malaking handog. Natahimik naman ang ating bida kaya sinabihan na ito ni Chul Maengho na tahimik lang raw si Lee Jin Ian buong oras na ito kaya naiinis na raw siya. Tumugon naman ang ating bida na nag-iisip raw siya kaya tinanong na ito ni Chul Maengho kung ano ba raw ang iniisip ng ating bida. Di naman ito sinagot ni Lee Jin Ian bagkus seryosong nasabi na lang ni Lee Jin Ian sa kanyang isip na tungkol raw sa kung papatayin raw niya si Chul Maengho o hindi. At ang kailangan niya raw ay hindi si Chul Maengho at ang kambal na magkapatid ang tanging gumagawa raw ng lahat ng kanyang gawain. Malamang raw na namumuhay ang dalawang kalbo bilang mga tulisan sa ilalim ni Chul Maengho. Masyado raw silang mahalaga para sayangin sa ilalim ni Chul Maengho. Sabay din na nagsabi na si Lee Jin Ian na nagpasya na raw siya habang si Chul Maengho ay nagtanong lang ito na kung naririnig ba raw siya ng ating bida. Tumugon naman si Lee Jin Ian na naririnig niya raw ito. At masayang sinabi ni Lee Jin Ian na una raw ay ibigay raw ni Chul Maengho ang susi sa vault. Sa narinig naman nila ay bahagyang natahimik na lang sila. Sabay din na nakakaloko na tumugon si Chul Maengho na kung ang susi ba raw sa vault at kung ano raw kalokohan iyon at kung gusto ba raw ni Lee Jin Ian ng pera. Sinang-ayunan naman ito ng ating bida at patawan niyang sinabi na pera raw muna ang kukunin niya sa ngayon. Dagdag pa niya na tingnan raw nila na narito raw ang libong niyang napinilit niyang ipuhunan sa gambling den na ito at ang interes raw ay ang kinuhang pera sa pananakot at ang kanyang mga gastos raw sa medikal mula sa mga pananakit ni Chul Maengho. Ay sa tingin niya raw ay dapat ay tama na ang humigit kumulang 100,000 niyang. Sa narinig naman ni Chul Maengho ay natahimik na lang ito, at sabay din itong napangiti na lang. At napahagalpak na lang itong tumawa. Habang tumatawa ito ay nagsabi ito na siguro raw ay nag-aral ang ating bida ng aritmetika habang nagpapagaling ito at ginagawa na raw nito ito at hindi ba raw at sabay tawa. Sabay din na napatayo na si Chul Maengho at nagsabi na isa raw baliw na bastard si Lee Jin Ian. Kaya kung akala ba raw ng ating bida ay ang vault ay may 100,000 niyang lang at mayroon din raw itong mga alahas na ginto at pilak. Ngunit sabay din itong lumapit sa kay Lee Jin Ian. At seryoso niyang sinabi na wala raw itong makukuha doon. Dagdag pa niya na kung kailangan raw ni Lee Jin Ian ng pera ay sabihin lang raw nito sa kanya at pahihiraman raw niya ito kaya anong nangyari raw bakit ito biglang humiling sa susi ng vault. Di naman tumugon si Lee Jin Ian bagkus napapikit na lang ito. Dagdag pa ni Chul Maengho na kung bakit raw. At bakit raw buong oras na ito ay binabaliwala lang siya ng ating bida.
Sabi pa ni Chul Maengho na umaasta raw itong mahina dahil lang nagkasakit ito ngunit ngayon raw ay nakasimangot na ito at hinihingi nito ang susi sa vault at binabaliwala siya. At pasigaw niyang sinabi na kung alam ba raw ni Lee Jin-ian kung sino siya at siya raw si Chul Maengho. At sabay din na napahawak na lang siya sa kanyang mukha, at nagtanong na kung ano ba raw problema ng ating bida at kung gusto ba raw nitong mamatay. Kasabay din itong tumalikod na at nagsalita na wala ba raw dila si Lee Jin-ian at nagutos na ito sa dalawang kalbo na ipitin raw nila ang gago na ito sa lupa at baka raw ang isang pambubugbog ang makakaayos sa ating bida. Kaya sinimulan na ni Yak Jimbo na bugbugin si Lee Jin-ian. Ngunit biglang nagsalita naman ang ating bida na kung seryoso ba raw ito. Kaya sa narinig naman ni Yak Jimbo ay pinagpawisan na lang ito. Dagdag pa ni Lee Jin-ian na nagsumikap pa raw siyang magpakita ng kabutihan. Sabay din na hinawakan niya na ang katawan ni Yak Jimbo. Sabay din na malakas niya itong hinagis na. At bumangga na lang ito sa pintuan doon kaya napatingin na ang dalawa rito. Kaya walang ano-ano ay sumugod na ang isa pang kalbo na si Yak Maengbo sa ating bida. At nagpakawala ito ng suntok ngunit nailagan lang ito ni Lee Jin-ian ng walang kahirap-hirap. Sabay din na ginamit na ng ating bida ang kanyang kamay. At mabilis nitong sinipa ang kalbo. At tinamaan ang paa nito kaya nabali na lang ang buto nito. Dahil doon ay pinagpawisan na lang na napahiyaw na lang sa sakit si Yak Maengbo. At natamba na lang ito dahil sa malakas na puwersa na pinapakawala na atake ni Lee Jin-ian. Ngunit napalingon na lang ang ating bida at bahagyang na-alerto na lang ito. Napaisip na lang siya na nakakagulat raw ito. Biglang gumalaw naman si Yak Maengbo, at sabay din itong tumayo na matapos itong matamba. Dagdag pa ng ating bida sa kanyang isip na akala niya raw na hindi na ang mga ito babangon. At pareho raw silang nabasag ang mga palso at bukong-bukong. Ngunit wala raw kahit kaunting takot sa kanilang mga mata, kaya tunay raw silang mga veterano sabay din na napangiti na lang siya. Biglang sumugod na ang dalawa sa ating bida, ngunit bago pa nila maabutan si Lee Jin-ian, ay mabilis itong nawala sa kanilang harapan. Kaya pinagpawisan na lang ang dalawa at napatanong na lang, at napasabi sa kanilang isip na kung saan ba raw napunta si Lee Jin-ian. Ngunit di nila namalayan ay nahawakan na ni Lee Jin-ian ang mga ulo ng mga ito. At sabay din na nagsalita na ang ating bida na gaya raw ng kanyang inaasahan ay ang dalawang kalbo raw na ito ay napakahalaga. Sabay din na inuntog niya na ang dalawang nyog. Sabay din na binitawan na ito ni Lee Jin-ian at nagsalita na huwag raw gumalaw ang kambal at hindi niya na raw uulitin ang babala niya sa mga ito. At ang natitira na lang raw ngayon sabay din itong tumingin sa kay Chul Maengho. Habang si Chul Maengho naman ay pinagpawisan naman itong napamura na lang. Pangiti naman na nagsalita na si Lee Jin-ian na mukhang si Chul Maengho na lang raw ang natira at nagsabi na minamahal raw niyang kaibigang na Chul Maengho. Napasabi na lang si Chul Maengho na masakit nga raw ito at dapat raw sinabi ng ating bida sa kanya na martial arts pala ang pinag-aralan nito sa halip na aritmetika habang nagpapagaling ito. Seryosong tumugon naman si Lee Jin-ian na karaniwan raw ay mabilis raw si Chul Maengho makaunawa kaya bakit hindi raw ngayon. Habang nagpapalabas na si Chul Maengho ng isang maliit na espada ay ang ating bida naman ay dahan-dahan na itong lumalapit. Kaya napasabi na si Chul Maengho na wag raw lumapit si Lee Jin-ian at pag-usapan na lang raw nila ito. Ngunit di naman nakinig ang ating bida bagkus palapit ng palapit na ito kaya napamura at napasabi na lang si Chul Maengho na kung seryoso ba raw ito habang sa isip naman niya ay hindi dapat raw siyang matakot. Dahil si Lee Jin-ian raw ay wala namang ibang alam kundi magpaapi lang kaya dali-dali nang sumugod si Chul Maengho habang ito'y nagsalita na mananalo raw ang unang aataki sabay minura niya na ang ating bida. At sabay din na kinuha na ni Chul Maengho ang misa para pangsalag sa ating bida. Ngunit napigilan lang ito ni Lee Jin-ian gamit ang sipa nito. Kasabay din na nagpakawala na si Lee Jin-ian ng isang malakas na suntok. At tumama ito sa misa kaya nagkadurog-durog na lang ito. Sa halip na suntukin ng ating bida si Chul Maengho ay dinakma na lang niya ang ulo nito sabay din na nagsalita si Lee Jin-ian na ang nag-counter-attack raw ay ang mananalo. Sabay din na pangiting minura niya na si Chul Maengho. At hindi pa dyan nagtatapos dahil nagpakawala na ang ating bida ng lightning energy kaya nakuryente na lang si Chul Maengho. At sabay napasigaw na lang ito sa sakit at dinig ito sa labas kaya napasabi na lang ang mataba doon na grabe raw ay mukhang ngayong araw raw ay may mamamatay kung ganito raw ang takbo. Nanginginig naman si Chul Maengho dahil sa mabangis na pinsala na natamo niya mula sa lightning energy. Kasabay din itong nanghina na kaya binitawan na ito ni Lee Jin-ian.
Sabay din itong napadapa na lang sa sahig kasama ang dalawang kalbo. Nakakaloko naman na nagsabi si Lee Jin-ian na magpakatino raw dapat si Chul Maeng-ho. Nanginginig naman na dinaramdam ni Chul Maeng-ho ang kanyang pinsala mula sa lightning energy. Habang dinadamdam naman ni Chul Maeng-ho ang sakit ng kanyang pinsala ay napatawa na lang ito. Sabay sabi na nandito raw siya kaya ano raw ang kailangan ni Lee Jin-ian. Ngunit sa isip-isip naman ni Chul Maeng-ho na ano ba raw talaga ginagawa ni Lee Jin-ian habang nagpapagaling ito. At kung palihim ba raw na nagsanay ng martial arts si Lee Jin-ian imbes na talagang magpagaling. At kung ginawa ba raw niya ito para mag-higanti sa kanya dagdag pa niya na hindi niya raw ito trinato ng ganoon kasama. Sa huli ay napamura na lang siya at napasabi na tama nga raw ito at plano na raw talaga na mag-higanti si Lee Jin-ian. Kasabay din na nag-alata nga na si Chul Maeng-ho at tinawag niyang kaibigan si Lee Jin-ian at nagtanong na sa halip na mga susi raw ay kung may iba pa ba raw gusto ang ating bida at magsabi lang raw ito. Tumugon naman si Lee Jin-ian na kung ibang bagay ba raw. Sinagot naman ito ni Chul Maeng-ho na oo raw at kahit anong bagay raw at aminado raw siya na medyo nasaktan niya raw ang ating bida pero magkaibigan naman raw sila mula pagkabata at kung tama ba raw siya dagdag pa niya na malapit raw sila ng ating bida sa isa't isa. Sinagot naman ito ni Lee Jin-ian na ayos raw ito at magkaibigan naman raw sila sa huli kaya pinagpawisan naman na pilit na napangiti na lang si Chul Maeng-ho. Sabay din itong nagsabi na tama nga raw yun at ito raw ang ibig sabihin ng tunay na pagkakaibigan at ito raw ang tamang desisyon. Sabay din itong yamakap na sa ating bida sabay din na parang batang ito na nagsabi na kung ganun ba raw talaga si Lee Jin-ian kaapektado at mula raw ngayon ay hindi niya na raw ito sasaktan at hindi na rin niya ito aawayin. Dismaya naman na tumugon si Lee Jin-ian na bitiwan raw siya ni Chul Maeng-ho dahil naiinis raw siya rito. Pangiti naman na sumagot si Chul Maeng-ho na tunay na raw sila na magkaibigan ngunit parang hindi nga raw dahil sila raw ng ating bida ay magkapatid na ngayon. Kasabay din na tinawag niya na ang dalawang kalbo at nagsabi na batiin raw ng dalawang kalbo ang bagong kuya ng mga ito na si Lee Jin-ian at ipakita raw nila ang tamang paggalang at batiin raw nila ito sa kanyang pagbabago. Kaya binati na ng dalawang kalbo si Lee Jin-ian. Ngunit napangiti na lang si Chul Maeng-ho at napaisip na kung magkaibigan ba raw at magkapatid. At siya raw yung taong lumuluhod at dumidila sa mga bote niya at parang aso kung sumunod sa bawat utos niya. At hintayin raw ni Lee Jin-ian pag nakalabas raw siya rito dahil kukunin niya raw ang kambal at tatakbo na raw sila agad at kung makuha niya na raw ang dalawa na ito ay hindi na raw magiging problema ang maghanap ng bagong suliranin na lulutasin nila. Tinawag naman ni Lee Jin-ian sila Yak Maengbo at Yak Jinbo at nakinig naman ang dalawang kalbo rito. Sabay din na nagsabi na ang ating bida na kapag raw tinawag niyang kapatid sa sumpaan ang isang tao ay panghabang buhay na raw yun kaya sigurado ba raw ang mga ito na ayos lang ito sa kanila. Di naman tumugon ang dalawang kalbo bagkus napatingin lang ito sa kay Chul Maeng-ho kaya napasabi na si Chul Maeng-ho na bakit ganyan raw ang mga tingin nito sa kanya at magkapatid na raw sila sa sumpaan ngayon. Sa narinig naman ng dalawa ay nagsalita na ang mga ito na paglilingkuran raw nila si Lee Jin-ian bilang kanilang kuya mula ngayon. Dahil doon ay nagsabi na si Chul Maeng-ho na ito raw ang gusto niya at nagsalita rin rito si Lee Jin-ian na ayos na raw sila ngayon. Sabay din na seryusong sinabi na ng ating bida na ngayon raw ay kung magkakapatid na sila ay kailangan na raw nilang malaman kung sino ang pinakamatandang kapatid sa kanila. Sabay din na inutusan niya na ang dalawang kalbo na lumabas na raw ang mga ito dahil raw pagpapasyahan raw nilang dalawa ni Chul Maeng-ho kung sino ang magiging senior brother kaya sa narinig naman ni Chul Maeng-ho ay natigilan na lamang ito at nagulat na lang. Sabay din na hindi sumang-ayon rito si Chul Maeng-ho at pipigilan pa sana niya ang dalawa. Ngunit paalis na ang dalawa habang si Yak Jinbo ay napatingin na lang sa kay Chul Maeng-ho. Matapos naman makalabas ang dalawang kalbo ay sila na lang ni Chul Maeng-ho ang nandoon. Sabay din na napatanong na lang si Chul Maeng-ho kung ano ba raw ang ibig sabihin ng ating bida. Pangiting tumugon naman si Lee Jin-ian na magmadali na raw si Chul Maeng-ho na magpasya kaya nagtanong na si Chul Maeng-ho na kung hindi ba raw pera yon. Sinagot naman ito ni Lee Jin-ian na talagang nakuha raw ni Chul Maeng-ho ang halaga ng pera nito sa mga madaling lokohin na iyon at hindi raw dapat ganoon kumilos ang mga tao. Kaya simula ngayon raw ay itutuwid niya ang pagpapalaki sa dalawang kalbo na yon. Sa narinig naman ni Chul Maeng-ho ay unti-unti naman itong nenas na lang sa kanyang kaloob-looban. Sabay din itong nagsabi na kunin na lang raw ni Lee Jin-ian ang pera.
Dagdag pa niya na napiit na raw siya ng ating bida at ngayon raw ay kinukuha pa ni Lee Jin-ian ang kambal na magkapatid. Dahil doon ay pasigaw na nagsabi na si Chul Maeng-ho na hindi ba raw na parang sinasabi na rin raw ni Lee Jin-ian sa kanya na mamatay na lang siya kung saan-saan kaya mabuti pa raw na tapusin na lang siya ng ating bida. Tumugon naman si Lee Jin-ian na kung tapusin ba raw. Sabay din na sinang-ayunan na ito ni Lee Jin-ian kaya sinipa niya na ang panga ni Chul Maeng-ho kaya napadora na lang ito ng dugo. Di naman ito inaasahan ni Chul Maeng-ho na ang kanyang biro ay tutuhanan ng ating bida kaya nagulat na lang ito. Kalmadong nagsalita naman si Lee Jin-ian na parang pagod na raw ang kanyang kaibigan na si Chul Maeng-ho. Sabay din itong nagpakawala ng maraming suntok kaya napasigaw na lang si Chul Maeng-ho. Habang binubugbog si Chul Maeng-ho ay hindi naman ito nakapagsalita. Kaya ito'y napaisip na lang na ito raw ay talagang tatapusin raw siya ni Lee Jin-ian kaya mamamatay na raw siya. Bago pa malagutan ng hininga si Chul Maeng-ho ay nagsalita na ito kaya tumigil na si Lee Jin-ian sa pagbugbog rito kaya nagsalita na si Chul Maeng-ho na ibibigay niya na raw ito. Ngunit nagbingi-bingihan lang si Lee Jin-ian at nagsabi na hindi niya raw ito narinig kaya inis naman na tumugon na si Chul Maeng-ho na ang sabi niya raw ay ibibigay niya na raw rito ang susi at patawarin lang raw siya ng ating bida. Patawang sumagot naman si Lee Jin-ian na kung ganyan ba raw magsalita ang isang taong nakikiusap para sa buhay nito. Kaya napamura na lang si Chul Maeng-ho at nagsabi na kung ganun raw ay dapat ba raw siyang magsalita ng magalang dahil magkaibigan sila. Matapos naman itong magsalita ay nagpakawala na si Lee Jin-ian ng isang suntok kaya na-alerto na lang siya. Kasabay din na natilapon na lang doon si Chul Maeng-ho nang walang kalaban-laban. Kaya napasambit na lang si Yak Maeng-bo sa pangalan ni Chul Maeng-ho. Habang si Lee Jin-ian naman ay napasabi na lang ito sa kanyang isip na makapal raw ang pagmumukha ni Chul Maeng-ho dahil nagawa pa raw nitong tumawa. Kaya ang bastos raw na ito ay walang araw ito sa tamang pag-iisip. Nagtanong naman ang dalawa na kung natalo ba raw si Chul Maeng-ho. Sinang-ayunan naman ito ni Chul Maeng-ho at nagsabi na mula raw ngayon ay si Lee Jin-ian na ang kuya ng mga ito at paglingkuran raw nila ito ng maayos. Habang sa isip-isip naman niya ay napamura na lang siya at napasabi na sobrang nakakahiya raw siya at halos iiyak na raw siya. Dagdag pa niya sa kanyang isip na mas mabuti na raw siguro ito para sa dalawang kalbo na ito na mabuhay sa isang magandang lugar tulad ng Yuna Merchant Group kaysa sa mabagsik na sabungan na ito. Pero matagal na raw niyang kasama ang dalawa kaya sigurado raw siya na may pinagsamahan sila sabay din itong napaluhan na lang. Ngunit nagsalita na ang dalawang kalbo na naiintindihan raw nila ito sabay din na pinasalamatan na nila si Chul Maeng-ho sa lahat ng bagay kaya sa narinig naman ni Chul Maeng-ho ay natigilan na lang ito sa pag-iyak at napatingin na lang ito sa paalis na dalawang kalbo at sabay minura niya na ang dalawang kalbo at nagsabi na mga ingritong kalbong at bastos raw ang mga ito. Habang papalabas na si Chul Maeng-ho sa silid nito ay napasabi na lang ito na tama nga raw ang matatanda at sabi nila na huwag raw kailanman tumanggap ng mga nilalang na may itim na buhok. Napansin naman nila si Chul Maeng-ho kaya patanong na napabulong na sila na si Chul Maeng-ho ba raw talaga ito na parang patay na naglalakad. Sinang-ayunan naman ito ng kasamahan nito at nagtataka raw siya na napatanong na kung nasaan na raw ang kambal na palaging sumusunod sa kay Chul Maeng-ho at kung wala na raw ang mga ito ay baka talagang mabogbog na nila si Chul Maeng-ho nang walang sagabal. Kaya ngayon raw na wala na ang kambal ay pagkakataon na raw nila ito sabay din na pinalibutan na nila si Chul Maeng-ho. Kaya dahil doon ay napangiti na lang si Chul Maeng-ho. At nagsalita na tingnan raw nila ang lahat ng mga bastos na ito na lumalabas mula sa kung saan-saan. At pasigaw na sinabi na ni Chul Maeng-ho na siya raw ang poisonous fox kaya silang mga tanga raw ay tigilan na nila ang kalokohan at sumugod na sa kanya kung may lakas raw ng loob ang mga ito. Galit naman na tumugon sila na isang patay raw na naglalakad ay naglalakas loob pa ring maging mayabang. Kasabay din na nag-utos na ang kanilang pinuno na Poxen na nila ang itlog ni Chul Maeng-ho. Kaya pinagpawisan na lang na napaisip na si Chul Maeng-ho na buwisit raw ito at mukhang ikamamatay niya na raw talaga ito at dapat raw ay naghinay-hinay lang si Lee Jin-ian sa kanya. Ngunit napatigil na lang si Chul Maeng-ho dahil napansin niya na si Lee Jin-ian na nagpakawala na ng isang malakas na suntok. Kaya sumabog na lang ang mga nilalang na tinamaan ng suntok at nagtalsikan na lang sila. Sabay din na nagsalita si Lee Jin-ian na hindi man lang nila siya matitingnan sa mata noon pero ngayon raw ay nakapalibot na sila sa kay Chul Maeng-ho dahil sa ito'y mahina. Kaya kung gusto raw ng mga ito patayin ito ay sumugod lang raw ang mga ito sa kay Chul Maeng-ho kung wala itong pinsala at sila raw ay mga bastos na walang klase. Habang pinagmamasdan ni Chul Maeng-ho ang ating bida ay natahimik na lang ito.
At sabay inis nitong sinabi na isang asshole nga raw si Lee Jin-ian dahil ito'y nagpapanggap lang na astig. Wala namang masabi pa ang mga kalbo sa nangyayari sa kanilang senior brother na si Chul Maingho. Makalipas ang ilang araw at kinabukasan sa pagsikat ng araw, ay kinuha naman ng dalawa ang pansin ng ating bida kaya nagtanong na rito si Lee Jin-ian. Kaya tumugon na si Yak Jinbo sabay din itong nagpasalamat na sa ating bida dahil sa pagligtas nito sa kay Chul Maingho. Sa narinig naman ni Lee Jin-ian ay napalingon na lang ito sa kanila, at hindi na nagsalita habang ang dalawa naman ay nagpatuloy na sa kanilang gawain. Nagsaad si Lee Jin-ian na ang sinuman raw na nakapasok sa sabungan na ito ay naiisip niya raw ang parehong bagay na kung bakit nga raw na sinusunod ng dalawang kalbo si Chul Maingho. Sabi pa raw ng iba ay dinala sila rito at ipinagbili bilang mga alipin at habang ang iba naman ay nagsabi na natatakot lang raw sila sa kay Chul Maingho. At siya raw ay ganun din ang iniisip. Dagdag pa ni Lee Jin-ian na ngunit raw hindi sila ipinagbili bilang alipin at hindi rin nila siya sinunod dahil sa takot. Kahit raw sa kanyang pangalawang buhay, ay mahirap maintindihan ang tunay na intensyon ng mga tao. Mayroon nakamasid naman sa ating bida na isang lalaki, at sa kanyang nakita naman ay nanginginig naman itong napasabi na ito raw ay hindi maari. Sabay din itong napatanong na lang sa kanyang isip na kung ang taong ito ba raw ay si Lee Jin-ian. Punta naman tayo sa Galaxy Merchant Guild kung saan inis naman na napasabi ang third young master na si Lee Jin-ian na kung seryoso ba raw ito. Dahil mula nang bumalik raw si Lee Jin-ian ay wala nang naging isang araw na mapayapa. Dagdag pa niya na kamakailan lang raw ay bigla na lang itong nagdala ng sandamakmak na pera at ngayon naman raw ay may dala pa itong dalawang malaking lalaki at inis niyang sinabi na hindi niya raw gusto ang ating bida. Maya-maya pa ay may napansin naman ang third young master kaya napa what the heck na ito. At sabay napatanong na lang ito na kung ano ba raw yun. At ito pala ay isang lalaki na nagmamaniho ng carwahe, kung saan maraming resources ang karga-karga nito. Nagutos naman si Lee Jin-ian na iwan raw ng lalaki ang kariton doon at mag-ingat ito dahil may mahahalagang kalakal raw sa loob nito. Dumating naman doon si Lee Jin-ian sabay din itong nagtanong kung ano ba raw ang mga bagay na ito. Dagdag pa niya na kung pati ba raw mga bihirang elixir na pinipilahan pa ng mga tao mula madaling araw para makuha ay nandito. Tumugon naman si Lee Jin-ian na siya nga raw ang nag-order ng mga ito. Dumating naman doon ang kanilang ama ang Yuna Merchant Leader. Kaya nilapitan na ito ni Lee Jin-ian sabay din itong nagsalita na masyado pa rin raw delikado sa kalusugan ng kanyang ama ang paglabas. Sumagot naman rito ang kanyang ama na ayos lang raw siya at mas maganda na raw ang pakiramdam niya. Biglang masaya naman na nagtanong si Lee Jin-ian sa kanyang ama na kung ano raw ang gagawin nito sa lahat ng mga elixir na ito. Sa isip-isip naman niya na humingi lang raw si Lee Jin-ian ng isa kaya napatanong na lang ito na bakit raw bumili ang kanyang ama ng ganito karami kaya malamang raw na mayroon din para sa kanya. Ngunit nanlumo na lang ito dahil nagsalita na ang merchant leader na kanyang ama na ang lahat raw ng mga ito ay para sa kay Lee Jin-ian. Kaya pasigaw naman na napasabi na si Lee Jin-ian na kung ang lahat ba raw ng ito ay talagang para sa ating bida. Kinumpirma naman ito ng merchant leader at nagsalita na ito na kung akala ba raw ng kanyang anak na third young master ay isang elixir lang ang makakapagbago ng kapalaran nila at kung iisipin raw kung gaano karami na ang nagastos nila sa pamilyang Gu at sa lesser immortal sect ay hindi pa nga raw kalakihan ng gastos na ito. At nagpadala rin raw siya ng mga sulat sa mga pinuno ng kanilang mga sangay sa rehiyon sa mga matagal na niyang kaibigan at sa mga dakilang mga ngalakal na kanyang iginagalang at sinabihan niya raw ang mga ito na bumibili sila ng mga dekalidad na elixir ng maramihan upang malampasan ang krisis ng kanilang kumpanya. At kung bumagsak ang kumpanya raw nila ay magdorones din sila kaya siseryosohin raw nila ito at ang pagkuha raw niya kay Guyangho o Uyanghu bilang kapitan ng mga tagapagtanggol ay pagkakamali niya raw kaya kailangan niya man lang ayusin kahit raw ton at paalala mga boss si Guyangho at si Uyanghu ay isa lang sila at ito ang captain ng Merchant Guard na tinalo ni Lee Jin-ian sa life and death battle. Nagsalita naman ang vice captain na matalinong desisyon raw ito at siguradong magiging dakilang mandirigma ang batang ginoo. Sinang-ayunan naman ito ni Lee Jin-ian dahil talagang magaling raw ang ating bida. Nagpasalamat naman ang merchant leader sa kanyang tauhan na vice captain at nagsabi ito na aasahan raw niya ang suporta ng vice captain. Tumugon naman ang vice captain na syempre raw at ipagkatiwala raw ito ng merchant leader sa kanya habang si Lee Jin-ian naman ay hindi naman niya gusto ang nangyayari. Pangiting nagsalita naman ang merchant leader na ang ganda raw nito at napaka-perpektong pagkakataon. At sa wakas raw ay magagastos niya na lahat ng perang naipon niya sa buong buhay niya. Wala namang masabi ang third young master rito habang sa kaloob-looban naman niya ay nanlulumo na lang ito dahil halos lahat ng resources ay para sa ating bida.
Kaya makalipas ang ilang oras, ay binuhos na ng Third Young Master sa pagsasanay ang lahat niyang galit at inis, habang inaalala niya ang oras na yun kung saan tinanong nito ang kanyang ama na kung paano naman raw siya at nasaan na ang elixir na para sa kanya. Tumugon naman ang merchant leader na para sa Third Young Master ba raw. Sabay sabi na kung kailangan ba raw ng Third Young Master ng isang elixir. Kaya dahil doon ay galit na lang na napahampas na lang kung saan-saan ang Third Young Master habang nagsasalita na kahit saan raw siya magpunta ay puro si Li Jin-ian lang raw ang kanyang naririnig. Kaya bakit raw ito ay may elixir at siya raw ay wala, kaya inis na nagsabi na ang Third Young Master na mga hayop raw sila at kung dinidiscriminate ba raw siya nila. At halos mapaluhan na lamang siya habang ito'y napamura na lang at napasabi na kung ano raw klaseng himala na karanasan ba raw ang nangyari sa taong yun. Ngunit habang nalugmok si Li Jiayan at halos mapaiyak na lang sa inis ay wala itong kamalay-malay na ang taong kinainisan niya ay paparating na sa kanya. Bahagyang napansin naman ito ng Third Young Master kaya napalingon na siya rito. Ngunit sa kanyang paglingon ay gulat naman na napasigaw na siya rito dahil biglang dumaan na doon si Li Jin-ian habang nagsabi na lalabas lang raw siya para maglakad kaya tumabi raw ang Third Young Master. Kaya matapos dumaan ang ating bida ay napaupo na lang siya sa sahig at nagulat na lang habang ito'y nanginig na lang. At dismayado niyang nasabi sa kanyang isip na kung maglalakad lang ba raw ito. Habang tumatakbo ang ating bida, at pinagpawisan na lang ito, ay napatahimik na lang rito ang Third Young Master. At maya-maya ay nagsalita na ito na talagang nagsisikap raw ng gusto ang yunbal na ito. Kasabay din itong napahiga na lang. Sabay din na tinaas niya na ang kanyang wooden sword, habang pinagmamasdan niya ang kanyang espada. Sabay din na inalala niya na ang laban nila Li Jin-ian at ng captain ng Merchant Group Guard at nagsabi na ito na sa puntong ito raw ay biglang sumugod si Gu Yangho gamit ang kanyang espada. Sabay din na umatake na ang Third Young Master sa dummy. Habang ito'y nagwawasiwas ng espada ay nagsabi ito na tapos raw yung reaksyon ng Makong na yun na parabang inasahan na ng ating bida kaya agad niyang nilapit ang distansya at tinamaan ng ating bida ng malinis sa panga nito. Ngunit napatigil na lang ito at napaisip. Habang inalala niya ang kanyang alaala kung saan nasaksihan niya ang ating bida na naghanda ng isang malakas na suntok, at pinakawalan na ito ng ating bida at tumama ito sa panga ni Uyanghu. Sabay din itong tumalsik na lang dahil sa lakas ng suntok ng ating bida. Sabay din na nagbuntong hininga na lang ang Third Young Master at napasabi na parang hindi raw talaga siya iyon at napamura na lang siya. Biglang nagtanong naman ang ating bida na kung ano ba raw ang problema ni Li Jiayan. Sabay din itong lumitaw malapit sa Third Young Master kaya nagulat na lang rito ang Third Young Master at napasigaw na lang dahil sa gulat. Kaya napamura na lang rito si Li Jiayan, sabay din itong kumalma na at nagsabi na kung bakit raw nandito ang kanyang senior brother Li Jin-ian at hindi ba raw na ito'y naglalakad. Sinagot naman ito ni Li Jin-ian na tapos na raw siya, sabay din na nagsabi na si Li Jin-ian na kung magkokomento raw ang Third Young Master ay gawin raw nito ng tama. Dagdag pa ng ating bida na subukan raw ni Li Jiayan na gayahin yun gamit ang espada nito at magaling raw nitong ginaya ang huling galaw ni Gu Yangho o Uyanghu. Sa narinig naman ni Li Jiayan ay inis naman itong napasabi na lang sa kanyang isip na pinanood raw pala siya ng ating bida sa buong oras. Sabay din itong tumayo na, at naghanda para gayahin niya ang huling atake ni Gu Yangho. Kasabay din na nagpakawala na ito ng isang was-iwas ng espada. Sabay din itong napapuri na lang sa kanyang sarili dahil sa nagawa niyang atake. Ngunit nakakaloko naman na nagsabi si Li Jin-ian na ganoon raw pala kamalinaw ang sablay na saksak ni Gu Yangho kaya sa narinig naman ni Li Jiayan ay inis naman itong napalingon na lang sa ating bida. At napasabi na pati raw ang paraan ng pagsasalita ni Li Jin-ian ngunit patungo na sa kanya ang suntok ni Li Jin-ian. Kaya sinalag niya na ito gamit ang kahoy na espada. Nagsalita naman si Li Jin-ian na pinabayaan raw ng Third Young Master ang depensa nito kaya sa narinig naman ng Third Young Master ay what the heck na lang ito sa kanyang isip. Dagdag pa ng ating bida na kapag raw siya ay lumapit sa Third Young Master, at natataranta raw ito at basta na lang nagdepensa, sabay din itong nagpakawala ng sipa habang si Li Jiayan naman ay napaiwas na lang ito at napasabi sa kanyang isip na ang baliw raw na ito ay kung ano ba raw ang problema nito. Nagmakaawa naman ang Third Young Master na pinatigil ang ating bida at nagsalita kung hindi ba raw pwede mag-usap na lang raw sila. Sabay din na napaisip na ang Third Young Master na hindi man lang raw ito nakikinig kaya napasabi na ito na tama na raw ito kaya mangyari na lang raw kung ano mang mangyari. Sabay din na pinulot niya na ang kanyang espada. Sabay din itong pasiga na umatake na sa ating bida. Ngunit nagulat na lang siya dahil biglang nawala na si Li Jin-ian sa kanyang harapan.
Biglang lumitaw naman sa kanyang likod ang ating bida at nagsalita ito na kung ang kalaban raw ay nawala ng control ay atakihin raw ito mula sa likod sabay din itong naghanda ng isang suntok. Kaya kinabahan at napalingon na rito si Lee Jia-ian. Dagdag pa ni Lee Jin-ian na madalas raw nilang ilabas ang kanilang pinakamahusay na baraha o diskarte. Matapos ang malakas na suntok ni Lee Jin-ian. Dahil sa malakas na suntok ng ating bida ay nagkaroon doon ng isang usok at unti-unti na itong nawawala. Sa atake naman ni Lee Jin-ian ay di naman niya ito pinatama sa third young master. Ngunit kahit ganun ay nanginig at pinagpawisan na lang rito ang third young master. Dahil sa takot ni Lee Jia-ian ay natamba na lang ito at bahagyang nakahinga na ito. Pero sa isip-isip naman niya ay akala niya raw ay mamamatay na siya kanina biglang nagpaliwanag naman ang ating bida na mas mababa raw ang tsansa ng tama kapag tumutusok kaysa kapag mag-slash attack. Bukod pa raw rito ang galaw raw ni Guyang Ho o Uyang Hu ay ang threefold transformation sword na isang teknik na pumapatay sa isang tama lamang at wala siyang ibang pagpipilian kundi maging handa at maingat sa kanyang pagtusok. At kung makakagalaw raw siya ng mas mabilis kaysa sa kisap mata na yun ay nakatakda na ang magiging resulta kaya hindi naman rito makapaniwala ang third young master. Sa isip-isip naman ng ating bida na sa totoo lang raw siya ay mula sa kanyang nakaraang buhay at hindi sana raw nagbigay ng kahit kaunting oras sa isang taong tulad ni Guyang Ho para hilahin ang kanyang espada. Ang kasalukuyan raw na katawan niya ay wala pang kalahati sa lakas na mayroon siya noong panahon niya bilang Fist King. Kaya hindi raw siya magiging kontento kung ang tatalunan niya lang ay ang isang tulad lang ni Guyang Ho. Pero kahit raw siya, ay ang tanyag na Fist King, ay nabigong lampasan ng ilang tao, ay hindi raw ito pwede. Kaya kailangan niya raw maging mas malakas kaysa dati at higit pa sa anumang may kukumpara. May nagulat naman kay Lee Jin-ian na mayroon raw itong mga bisita. Tumugon naman rito ang ating bida na naiintindihan niya raw kaya pupunta raw siya habang ang kanyang isang katulong naman ay nagtaka naman ito kung bakit raw nakakatakot ang mga tingin ng kanyang young master. Biglang pinitik naman ng ating bida ang noo ni Lee Jia-ian kaya napahiyaw na lang ito sa sakit. Kaya paiyak na napatanong na si Lee Jia-ian na kung para kanino raw ito sinagot naman ito ni Lee Jin-ian na ito raw ay para sa isang bastard. Sa kabilang banda naman tayo kung saan napasabi na lang ang isa na kung seryoso ba raw ito at tigilan na lang raw nito ang kalukuhan. At huwag raw itong magsalita ng ganitong kalokohan at akala ba raw nito ay marunong sa martial arts si Lee Jin-ian at ang taong ito raw ay puro babae lang ang iniintindi at wala namang paraan para maging isang mandirigma ito. At kung akala ba raw nito na maniniwala siya pinagpawisan naman na tumugon na si Guhong na nakita niya raw mismo sa sarili niyang mga mata. At lubos raw siyang lasing noong nakaraang gabi at dumaraan sa gambling den ni Chul Maeng-ho at pagkatapos raw, ay nakita niya raw sila Lee Jin-ian kung saan napasabi na lang si Lee Jin-ian na kung lahat ba raw ay nakaload na at mabuti raw ay diretsyong pumunta sila sa Galaxy Merchant Guild at narinig naman ito ni Guhong at nakikilala niya raw ang buses na ito. Kaya siya ay nagulat na lang. Dahil ito raw ay si Lee Jin-ian. Kaya nagsabi na ang kasamahan nito na kung ano naman raw ngayon kaya napakamot na lang si Guhong na napasabi na pero raw ay pagkatapos nun ay nagsuka raw siya at nang muling raw siyang tumingin ay wala na ang mga ito nakakaloko naman na tumugon si Ju Jaryang na ito raw ang dahilan kaya hindi ito pinaniniwalaan ng iba. Biglang pinahinto na ni Samagek sila sabay din itong nagsabi na hindi ba raw na ito ang dahilan kung bakit sila pumunta rito para makita si Lee Jin-ian. At para makita raw nila ang si Lee Jin-ian at sabay din na binuksan niya na ang silid doon, kung saan ang ating bida dagdag pa ni Samagek na ito raw ay wala pa ring pagbabago. Ngunit sa kanilang paningin ay ang pagmumukha nila Lee Jin-ian ay nakakatakot, kaya napatahimik na lang sila at kinabahan. Kaya dahil doon ay bigla nilang sinara na ang pintuan doon habang sila Lee Jin-ian naman ay napatanong na lang. Matapos naman nilang lumabas sa silid ay nanginginig naman na napasabi na si Samagek sa katulong na kung yun ba raw talaga ang young master na si Lee Jin-ian at kung sigurado ba raw ang katulong na hindi ito isang bagong ampon na dinala ng Panginoon kaya sinagot na ito ng katulong na ito raw talaga ang kanilang young master na si Lee Jin-ian. Kaya nanlumo na lang na pinagpawisan na lang si Samagek at napatanong na lang kung nakainom ba raw siya ng sobra kagabi dagdag pa niya na kung may mga guni-guni lang ba siya habang si Guhong naman ay napasabi na ito na ibig sabihin raw ay talagang totoo na nakita niya si Lee Jin-ian. Kaya napaisip na lang sila sa Lee Jin-ian noon at ngayon. Nagtanong naman si Ju Jaryang na talaga ba raw na si Lee Jin-ian ang taong yun at ang isa sa apat na haligi ng kanilang sangay o branch. Biglang lumabas naman doon si Lee Jin-ian kaya dahil doon nang inag na lang ang kanilang mga katawan dahil sa takot.
Sabay din na kalmadong nag-utos na si Li Jin-ian sa kay Mayo Hayang ang katulong at dalhin raw nito ang kambal sa karaniwang kainan at malaki raw ang kakainin nila kaya bigyan raw sila ng malalaking putahe sumang-ayon naman rito ang katulong. Kaya inas-ikaso na ng katulong ang dalawang kalbo para pakainin habang sila naman Guwong at Samagek ay nagtangka naman itong umalis. Ngunit napansin naman ito ni Li Jin-ian kaya tinawag niya na ang dalawa kaya dahil doon ay nanginag na lang ang mga katawan ng mga ito. Sabi pa ng ating bida na kung ano ba raw ang hinihintay ng mga ito at pumasok na raw ang mga ito sa loob. Kaya napasabi na lang sila sa kanilang isip na kung mayroong tao ba raw rito at iligtas raw sila. Ang tinaguri ang apat na Heavenly King ng alak at kababaihan. Si Samagek na may irritable bowel syndrome at paulit-ulit na kumukuha ng pagsusulit. Murem Alliance Hopeful na si Ju Jaryang, si Guwong ang pinakabatang tagapagmana ng kanilang angkan mula sa Westwind Escort Establishment, at panghuli si Li Jin-ian ang kilalang tagapagmana ng Yuna Merchant Group sila ang mga kasapi ng grupo. Nagtipon-tipon silang lahat matapos marinig ang di kapanipaniwalang balita na nagbalik ang kanilang kaibigan na madali lang nila na maloko. Habang sila ay tahimik na kumakain, ay napaisip naman rito ang ating bida na hindi na naman raw itong mga tinatawag nilang sarili niyang kaibigan. Naalala raw ni Li Jin-ian na nakita na niya ang mga lalaking ito noon at palagi silang magkasama habang pinag-uusapan ang alak at mga babae. Tinawag pa raw nila ang kanilang sarili ng kung ano at parang apat na walang disiplinang lasing na gaga o baka naman raw apat na lubos na wasak. Napansin naman ni Samagek na may kakaiba kay Li Jin-ian kaya nagsabi na ito. Narinig raw nila na bumalik na si Li Jin-ian dagdag pa na kung ayos lang ba raw ito tumugon naman ang ating bida na ayos lang raw siya. Kaya nagsabi na si Samagek na mabuti raw ito at mukhang higit pa raw sa maayos si Li Jin-ian at ang tapang ng itsura nito. Habang tinitingnan niya ang braso ni Li Jin-ian ay nagsaad ito na hindi raw siya makapaniwala na ang ating bida raw ay talagang nakita raw niya ito noong araw na iyon at sabay tanong na kung nag-ensayo ba raw ito ng palihim at walang tigil o di kaya ano. Habang nag-uusap naman sila ay napasabi na lang si Ju Jaryang sa kanyang isip na hindi raw nila maaabot ang ganitong antas kung sa pagsasanay lang. Kaya ang taong ito raw ay talagang isang martial artist. Kasabay din na nagsalita na si Ju Jaryang na narinig raw nila ang sabi-sabi na tinalo raw ni Li Jin-ian si Uyang Hu at nagtanong rin ito kung sino raw ang nagturo sa ating bida ng martial arts dahil ito raw ay imposibleng matutunan lang ng ating bida ng mag-isa sumagot naman rito si Li Jin-ian na siniwerti lang raw siya. Kaya nagsabi na si Ju Jaryang na kaya pala raw ay isa pala iyon sa mga tadhana lang na makikita sa Jangho na naririnig lang nila sa mga kwento kaya napasabi na si Samagek na sa wakas raw at sinuwerte na rin raw si Li Jin-ian at hindi pa raw niya ito nakilala agad noong una. Kalmadong tumugon naman ang ating bida na si Li Jin-ian raw ay namatay na. Kaya sa narinig naman nila ay natahimik na lang sila at napatanong na lang na nagtataka. Pero hindi na ni Samagek pinansin ang sinabi ng ating bida bagkus iniba na ni Samagek ang usapan at nagsalita ito na sa ngayon raw at sabay din itong nagtanong na kung may mga plano ba raw si Li Jin-ian. Sumagot naman si Li Jin-ian na demonic ay hindi pala raw at ang ibig sabihin niya raw ay may mga utang pa raw siya na kailangang bayaran na may kinalaman sa sekta niya at tutulong raw muna siya sa merchant group habang naghahanda para doon. At seryoso niyang sinabi na wala raw siyang interes sa kahit ano maliban na lang sa pagpapalakas. Kaya sa narinig naman nila ay nagtinginan na lang sila. Sabay din na napabulong na si Guwong na nagtatanong na ano na raw ang nangyayari sa kay Li Jin-ian at kung nagkamali lang ba raw sila ng pinasok na bahay o di kaya ano raw kaya pinagpawisan na lang rito si Samagek na naguguluhan. Habang si Ju Jaryang naman ay nanahimik naman ito. Maya-maya pa ay nagtanong na si Ju Jaryang na kung pupunta ba raw si Li Jin-ian sa ibang lugar para magpagaling sumagot naman rito ang ating bida na para na rin raw yun na pagpapatapon at tiyak raw na labis na madidismaya ang kanyang ama. Masaya naman na nagsabi si Ju Jaryang na sa totoo lang raw ay mabuti na rin ito at gamitin raw ng ating bida ang panahong ito para magpahinga at mag-aral at magbago. Kaya napapikit na lang si Li Jin-ian na napasabi na kung magbago ba raw. Sabay din itong nagsalita na ayos raw sana yun sabay tawa. Pinuri naman ni Ju Jaryang ang ating bida. Dahil talagang nagbago na raw si Li Jin-ian sabay ngiti. Kaya sa narinig ni Li Jin-ian ay nakaramdam naman siya ng maganda.
at sabay din itong napatingin na sa kanila. Masaya naman na nagsalita na si Samageek na ito raw ay isang bagay na dapat ipagdiwang nila. Nagsabi naman si Guwong na alam niya na raw na mangyayari ito kaya dapat raw na nagsabi na siya na dapat na kinidnap na nila ang gago na ito bago pa ito ipinatapon. Tumugon naman si Jujaryang na sobrang lasing raw si Guwong para dumalo pa noong araw na iyon kaya sa narinig naman ni Guwong ay gulat naman itong napasabi na kung busy ba raw siya. Tumugon naman si Jujaryang na totoo raw ito kung ang pagdumi ay matatawag na pagkaabala kaya sa narinig naman ni Guwong ay nainas naman ito habang si Lee Jin-ian naman ay napangiti na lang ito. At napabuntong hininga na lang ito at napasabi na sa kanyang isip na lumalabas raw na si Lee Jin-ian raw pala ay may mga tunay na kaibigan. Sabay din na nagsalita na si Lee Jin-ian na kaya siya raw ay nagbago na sabay din na kinumusta niya na ang tatlo. Hindi naman agad tumugon ang tatlo bagkus napatigil na lang sila. Sabay din na napasaad na si Jujaryang na sino ba naman raw ang nakakaalam. Dagdag pa ni Samageek na ano ba raw ang ibig sabihin ng ating bida na kumusta na sila at kung madali lang raw magbago ay matagal na raw silang nagbago. Sa narinig naman ni Lee Jin-ian ay napasabi na ang ating bida na itigil na lang raw nila ang pag-uusap tungkol dito. Kasabay din na nag-cheers na ang apat bilang magkaibigan at nagtawanan. Sa isip naman ni Samageek ay akala raw nilang lahat, at akala raw nila ay mga pulaka lang sila sa balon pero ang totoo raw. Kasabay din na inalala na ni Samageek ang kanilang nakaraan ni Lee Jin-ian at iba pa, kung saan masaya silang nag-iinoman. At noong natalo si Lee Jin-ian sa pastahan at napatawa na lang sila Samageek at Guwong. At napasabi na lang siya na ang isa raw pala sa kanila ay nakalabas na sa isang balon at nakita na ang mundo. Sabay din na nagsalita na si Samageek na masaya raw siya ngayon at kung sila raw ang mga wasak na tipo ay makakatulong ay tawagan lang raw siya nito kahit kailan. At mag-ensayo pa raw si Lee Jin-ian ng mabuti para hindi na ito mabugbog kung saan-saan. Dagdag pa ni Jujaryang na binabati niya raw si Lee Jin-ian muli sa pagbabago nito. Kasabay din na paalis na sila Jujaryang kaya kinawayan na sila ng ating bida. Kaya tumugon naman ang tatlo ng kaway. Habang naglalakad naman ang tatlo, ay nagsaad naman si Guwong na sa kanilang lahat raw ay ang pinakamalaking sablay ay yung bumalik na ganap ng lumaki at parang natapos na raw ang kabataan. Nagsalita naman si Jujaryang na pakiramdam raw niya ay kakaiba at malungkot ngayon kaya pupunta raw sila. Tumugon naman si Samageek na kung sa brothel ba raw sila pupunta. Inis naman na tumugon si Jujaryang na sa bahay raw sila pupunta at hindi sa brothel at mag-aral raw si Samageek dahil raw ito'y bumagsak at na-drop out sa akademya. Patawa naman na sumagot si Samageek na sinabi niya na raw rito ng milyon-milyon na beses na hindi dahil sa mahina raw siya mag-aral kundi ang galing raw niya sa exam ang wala siya. Nagsalita naman si Guwong na kung gusto ba raw nila na dumaan sa Sweet Scent House para sa isa pang inumin at kung sasama ba raw ito. Punta naman tayo sa Sweet Scent House, kung saan ang tauhan ni Uyang-hu ay nakaluhod na doon at nag-ulat na ito tungkol sa labanan nila Uyang-hu at ang ating bida. Sa mga nalaman naman ng sect leader ng Little Deity Sect na si Yeom Jis-ang ay napadabog na lang ito sa misa dahil sa galit. Kasabay din itong napatanong na lang kung namatay na ba raw si Uyang-hu. At kung magkasing lakas lang ba raw sila ng tagapagmana ng Yuna Merchant Group. Kinumpirma naman ito ng lalaki at dagdag pa niya na hindi raw umabot sa 30 palitan ng atake ay pinabagsak na raw ni Lee Jin-ian ang kapitan na si Uyang-hu. At sabay na inalala niya ang nangyari kung saan binawian ng buhay si Uyang-hu. Kaya napasigaw na lang ang lalaki sa kanyang kapitan. At nung nagalit siya sa ating bida, ngunit nagulat na lang siya sa kanyang nasasaksihan. Dahil pagkaharap niya sa ating bida ay parang hindi ito matitibag. Matapos naman niyang alahanan ang nangyari ay napatahimik na lang siya at napaisip na may kakaibang galing raw si Lee Jin-ian. Nagsabi naman si sect leader Yeom Jis-ang na ito raw ay nakakamangha. Sabay din itong nagtanong kung ano ba raw ang ginamit ni Lee Jin-ian na sandata. Kalmadong tumugon naman ang lalaki na kamaulang raw. Kaya napasabi na rito ang sect leader na grabe raw ito at ang isang swordsman raw ay natalo lang sa isang batang martial artist na kamaulang ang gamit at ito raw ay nakakahiya. Seryoso naman na nagtanong ang lalaki na kung paano naman raw ang paghihiganti nila. Tumugon naman si sect leader Yeom Jis-ang na paano raw sila maghihiganti sa isang patas at bukas na duelo. Dagdag pa niya na hindi raw sila mga tulisan. Kaya sa narinig naman ng lalaki ay galit naman itong napasabi na gayon pa man raw. Na di ba raw ay magkaibigan sila ni Uyang-hu at ang sect leader at may dangal raw sila sa isa't isa at alam raw ito ni sect leader Yeom Jis-ang. Sa narinig naman ni sect leader Yeom Jis-ang ay di naman niya ito nagustuhan kaya nagpakawala na ito ng isang slash. At tumama ito sa leeg ng lalaki at walang kahirap-hirap itong naputol na lang.
Kaya sa nasasaksihan naman ng katulong ay napahiyaw na lang ito sa takot. Kasabay din na seryusong sinabi na ni SEC Leader Yam Jis-ang na kung sino ba naman raw ang may gustong maging kaibigan ang patay. Sabay din na nag-utos na ito na alisin na raw nila ang bangkay sa kanyang harapan, sinunod naman ito ng kanyang alagad. Habang ang kanyang lingkod naman na babae ay nanginginig pa, ay nilapitan na ito ng SEC leader at palambing na sinabihan niya na ito na nakuraw at tinawag niya ang babae Sharon at sabay humingi na ito ng tawad at nagsabi na hindi niya raw agad nakita si Sharon. Dagdag pa ni SEC leader Yam Jis-ang na ang pangit raw ng lasa ng inumin ngayon kaya bumalik na raw sila, sumang-ayon naman rito si Sharon. At kalmado niyang sinabi na kaya ngayon raw ay ayaw nang magbayad ng buwis ang Yuna Merchant Group at napatay pa nila si Uyang Hu. Kaya seryoso niyang sinabi na paano raw nila ito matatanggap ng ganoon lang. Dahil doon ay nagsalita ang kanyang alagad na ibig sabihin raw ay hindi man lang nila kinikilala ang kanilang little deity SEC. Tumugon naman ang SEC leader na tama nga raw ang hinala niya. Nagtanong naman ang alagad kung papatayin ba raw ng SEC leader sila, di naman ito sinagot ng SEC leader bagkus nagulat lang ito. Sabay din itong nagsalita na hindi raw sila pwedeng pumatay ng mga tao ng basta-basta at hindi raw sila mga tulisan, sabay din itong naglakad na paalis. Nagtanong naman ulit ang alagad na kung hahayaan lang ba raw nila ito, kaya napaisip na rito si SEC leader Yam Jis-ang. Punta naman tayo sa kanila kung saan nagsaad na si Ju Joryang na kahit nakita na raw nila ang pagbabago ng mahal nilang kaibigan na si Lee Jin-ian ay nandito pa rin raw sila na ganito at talagang wala na raw silang pag-asa. Tumugon naman si Guong na bahala na raw ito at sabi raw ng ating bida ay isang inumin lang daw ang gusto nito. Nagsabi na si Samagek na malaking hakbang raw ito pasulong. Tumugon naman si Ju Joryang na may nangyari naman raw kahit papaano. Ngunit sa kanilang paglalakad ay nagkasalubong naman sila ng SEC leader. Habang nagsasalita ang SEC leader na sino raw ang nakakaalam, ngunit talagang gusto raw niya ang pera ng Yuna Merchant Group at narinig naman ito ni Ju Joryang. Kaya napalingon at napatanong na lang si Ju Joryang rito. Dagdag pa ni SEC leader Yam Jis-ang na si matandang Lee Seong-man raw ang merchant leader ay isang bihasang negosyador at may sabi-sabing mas mayaman raw ito kaysa sa inaakala ng mga tao. At kung napapaisip ba raw ang kanyang alagad kung magkano kaya ang halaga ng batang tagapagmana ng ganitong merchant group. Kaya sa narinig naman ng alagad ay nagulat na lang ito at sabay din na natahimik na lang ito. Matapos noon ay may kumatok na sa pintuan ni Lee Jin-ian kaya lumabas na ito. At nadatnan niya si Ju Joryang na hinihingal pa. Nagtanong naman si Lee Jin-ian rito na kung bakit raw bumalik si Ju Joryang agad sa kanya. Dagdag pa ng ating bida na nakakataba raw ito ng puso at lalo na't bumalik pa ito ng ganito kahuli. Di naman ito pinansin ni Ju Joryang bagkus napasabi na ito na parang aatakihin raw nila agad si Lee Jin-ian. Sabay din itong napamura at nagsabi na wala na raw si Uyang Hu at ngayon raw ay wala nang maayos na mga gwardya ang bahay nila Lee Jin-ian, kaya ano na raw ang gagawin ng ating bida ngayon at kung hihingi ba raw sila ng tulong kay Guong. Kaya napaisip na si Lee Jin-ian tungkol sa little deity SEC. At sila raw yung mga taong sinabi ng guard na si Mok In-sip na gustong traidorin sila kasama si Uyang Hu. Kaya nagtanong na ang ating bida na kung nasaan na ba raw ang mga bastos na yun ngayon. Sinagot naman ito ni Ju Joryang na malamang raw ay nasa kanilang base na sila ngayon. Kaya pinapasok na ni Lee Jin-ian sa kanyang bahay si Ju Joryang, kaya napatanong na rito si Ju Joryang kung saan ba raw sila pupunta. Di naman ito sinagot ni Lee Jin-ian bagkus nag-abot lang ito ng damit sa kay Ju Joryang para ipasuot rito. Kaya naguguluhan naman na napatanong na si Ju Joryang na kung ano ba raw ito at kung nasaan na raw sila. Sinagot naman ito ni Lee Jin-ian na ang lugar raw na ito ay ang guard squad warehouse. Nagtanong naman ang ating bida na kung alam ba raw ni Ju Joryang ang daan papunta sa base ng Little Deity Sect at sabay sabi na isuot na raw agad nito ang damit na binigay niya rito dahil kailangan pa raw nilang makabalik bago mag-almusal. Kaya pinagpawisan na lang na tumugon si Ju Joryang na kung sa base ba raw at kung ngayon na ba raw sila pupunta ng sila lang dalawa. At nauutol na sinabi ni Ju Joryang na sandali lang raw at dalawa lang raw sila dito at ngunit nandoon raw ang buong Little Deity Sect sa base nila. Dagdag pa niya na hindi pa raw alam ni Lee Jin-ian kung ano ang kanilang plano. Tumugon naman si Lee Jin-ian na hindi na raw yun mahalaga kaya sila na raw ang unang kikilos. Magdadahilan pa sana si Ju Joryang, ngunit tinawag na ito ng ating bida na Merem Alliance hopeful. Sabay sabi na si Ju Joryang raw ang mangguna sa daan. Sabay din na naglabas na si Lee Jin-ian ng isang kutsilyo. Matapos naman ang ilang oras ay punta naman tayo kung saan may kulay pink na puno doon. Ang Little Deity Sect at nakarating na doon sila Lee Jin-ian. Habang pinagmamasdan nila ang mga gwardya doon,
ay napaisip naman si Li Jin-ian na maraming mga gwardya raw rito at ito na raw siguro ang lugar. Nagtanong naman si Zhu Jiaryang na kung sigurado na ba raw si Li Jin-ian rito dahil hindi raw siya makakatulong ng malaki at alam raw ito ni Li Jin-ian. Sinang-ayunan naman ito ni Li Jin-ian at nagsabi na ito na tapos na raw ang trabaho ni Zhu Jiaryang kaya napatanong na rito si Zhu Jiaryang na kung ginasto lang ba raw ng ating bida na ihatid lang niya siya rito. Karastekoko naman na tumugon si Li Jin-ian na kung ano pa ba raw, kaya wala namang masabi pa si Zhu Jiaryang rito. Nagsaad naman si Zhu Jiaryang na punong-puno raw ng mga gwardya sa loob kaya paano raw sila makakapasok at kung may matalinong plano ba raw ito. Kalmadong tumugon naman si Li Jin-ian na sa ngayon raw. Sabay din na walang ano-ano ay tinadyakan na ni Li Jin-ian ang pinto ng Little Deity Sect. Kaya napanganga na lang rito si Zhu Jiaryang. Kasabay din na nagsaad si Li Jin-ian na gawin raw nila ito gaya ng ginawa niya noong nakaraang buhay niya. Hindi kailanman umatras si Dan Wusong sa isang laban mula pa noong siya ay bata pa. Kahit noong siya ay batang ulila pa at hindi siya kailanman umatras. At noong habang nabubuhay ito sa mundong martial world, maging noong umangat siya at tinaguri ang hari ng mga kamao gamit lamang ang kanyang mga kamao. Matapos masipa ni Li Jin-ian ang pintuan doon, ay napatingin na lang ang mga bantay doon sa ating bida. Si Dan Wusong na ating bida na isang tinaguri ang Fist King ay palaging isang taong nasisiyahan sa pakikipaglaban. Biglang pumasok naman doon si Li Jin-ian kaya napatanong na lang ang mga bantay doon dahil parang wala sila doon at para bang mga langgam lang sila sa mga mata ng ating bida. Kasabay din na nagtanong na si Li Jin-ian na kung saan na ba raw ang sect leader ng mga ito. Di naman ito sinagot ng bantay bagkus napasabi na ito na kung isa bang loko-loko si Li Jin-ian dahil akala ba raw nito ay pwede na itong sumugod dito at magsalita ng kung ano-anong kalokohan. Di naman ito nagustuhan ni Li Jin-ian kaya sinunggaban niya na ang leeg ng bantay at nagsalita na huwag raw siya nitong pagtanungin ng 2 beses pa. At bumagsak na lang ang isang bantay at tuluyan ng binawian ng buhay kaya sa nasasaksihan naman nila ay nagulat na lang sila at pinagpawisan na lang. Kaya dahil doon ay galit na sumugod na ang mga ito sa ating bida habang nagsasalita na isa raw baliw si Li Jin-ian dagdag pa ng isa na kung alam ba raw nito kung nasaan ito at saan raw kinukuha ni Li Jin-ian ang ganyang kalokohan. Narinig naman ni Sect Leader Yim Jisang ang kaguluhan kaya lumabas na ito at sabay tanong na kung ano ba raw ang kaguluhan rito. Napansin naman ni Sect Leader Yim Jisang ang ating bida kaya nagtanong na ito kung sino raw ang ating bida. Kalmadong tumugon naman si Li Jin-ian na isa raw siyang assassin sabay din itong nagtanong na kung si Yim Jisang ba raw ang sect leader ng Little Deity Sect. Karestiko naman na tumugon si Sect Leader Yim Jisang na kung ano naman raw kung siya nga ang sect leader sabay din itong napaisip na ngayon lang raw siya nakakita ng assassin na dumadaan sa harap ng pinto sabay tanong na kung sino ba raw talaga ang lalaking ito. Ngunit napansin naman niya ang kamay ni Li Jin-ian, kaya napasabi na si Sect Leader Yim Jisang sa kanyang isip na ang kamay raw ni Li Jin-ian. Sabay din na naalala niya ang sinabi sa kanya ng lalaki na ang gamit ng ating bida ay kamao lang. Kasabay din na pinatigil na ng sect leader sila at sabay din itong nagtanong na kung si Li Jin-ian ba raw ang tagapagmana ng Yuna Merchant Group. Karestiko naman na tumugon ang ating bida na kung ano naman raw kung siya nga. Kaya napangiti at napawelwel na si Sect Leader Yim Jisang at nagsaad ito na hindi niya raw akalain na ang isang napakahalagang tao ay personal pang pupunta rito. At nanlilisik niyang sinabi na kung ganun raw ay hindi na siya magpipigil. At bigla naman may umatake mula sa eri gamit ang net at napansin naman ito ni Li Jin-ian. Kaya umilag na ito habang si Sect Leader Yim Jisang naman ay nag-utos na ito na hulihin raw nila si Li Jin-ian. Habang umiiwas si Li Jin-ian ay napaisip na ito na matagal-tagal na rin raw mula nang huli siyang nakipaglaban sa isang grupo. Siguro raw ay unang beses niya mula noong panahong iyon. Kasabay din na hinawakan na ni Li Jin-ian ang net, at ginamit niya na ito pang atake. At napaisip na lang ang ating bida na hindi na raw kasing lakas ng dati ang katawan niya noong nakaraang buhay niya pero, sabay din na nagpakawala na si Li Jin-ian ng isang was-iwas gamit ang net kaya napahiyaw na lang ang mga bantay doon na tinamaan. Kaya masayang napasabi na si Li Jin-ian na magiging masaya raw ito. Kasabay din na pinaghahampas niya na ang mga natitirang mga guard gamit ang net kaya nagkawatak-watik na lang ang kanilang mga katawan. At ito'y nagpatuloy lang habang napahiyaw na lang sa sakit ang mga bantay do. At halos wala ng kalaban-laban ang mga guard. Kaya dahil doon ay nanginig na lang ang isang guard sa takot at napasabi na lang na lumalaban raw si Li Jin-ian ng ganyan kahit walang kahit anong sandata kaya sino raw talaga ang taong ito. Habang binababa na ni Li Jin-ian ang net,
At sa matinding nasasaksihan naman ng mga natitirang guard ay napasabi na lang sila na kung anong klaseng halimaw raw ang kanilang nakaharap. Ngunit may bigla naman palihim na umatake sa ating bida gamit ang palaso. At bahagya lang nakaiwas ang ating bida rito kaya daplis lang ang kanyang natamo. Kaya nagdurugo na lang ang pisngi ni Lee Jin-ian. Dahil doon ay napangiti na lang ito at napatanong na ito kung nais ba raw ng sect leader na ipagyabang ang marangyang sandata nito. Tumugon naman si sect leader Yeom Jisang na hindi niya raw gusto gumamit ng mamahaling bagay pero raw ay gagawan raw niya si Lee Jin-ian ng exception. Nabigla naman rito ang ating bida dahil hinawakan na siya ng mga guard. Kaya napasabi na si sect leader Yeom Jisang na hawakan lang raw nila si Lee Jin-ian habang nagsaad naman ang isang guard na mamamatay na raw talaga siya dito. Nanlilisik naman na sinabi ni sect leader Yeom Jisang na kahit magaling pa raw si Lee Jin-ian sa santukan, ay akala ba raw nito na kayanan nitong iwasan ang pinagsama nilang atake gamit ang palaso. Sabay din na nag-utos na si sect leader Yeom Jisang na umatake na kaya patungo na sa ating bida ang maraming mga palaso. Kaya napasabi na lang si Lee Jin-ian sa kanyang isip na wala raw pakialam si sect leader Yeom Jisang kahit tamaan ang sariling nitong mga disipulo at kahit si Darkblade raw ay mananahimik na lang. Ngunit nabigla naman si Lee Jin-ian dahil tinawag na ito ni Ju Jaryang at nagsaad ito na suluhin raw ito ng ating bida. Kaya napalingon na si Lee Jin-ian sa dagger na hinagi sa kanya ni Ju Jaryang. Sabay din na sinalo niya na ito, at nagpakawala na agad si Lee Jin-ian ng isang malakas na slash gamit lang ang dagger kaya nagkawatak-watek na lang ang mga palaso. At seryoso naman itong tumingin sa sect leader. Bahagyang namangha naman si sect leader Yeom Jisang at pinagpawisan kaya napaisip na ito na naiwasan raw ng ating bida ang lahat ng bakal na karayom gamit lang ang isang maliit na sandata o dagger. Bigla naman lumingon ang ating bida sa kay Ju Jaryang kaya gulat na napatanong na lang si Ju Jaryang rito. Pero nagbigay lang si Lee Jin-ian ng isang thumbs up sa kay Ju Jaryang. Kaya pinagpawisan naman si Ju Jaryang na tumugon gamit ang thumbs up. At bigla naman pinaikot-ikot ng ating bida ang kanyang dagger, at sabay naghanda na itong umatake, at kasabay din na pinakawalan na ni Lee Jin-ian ang kanyang dagger at patungo na ito sa sect leader kaya nagulat na lang ito. At bahagya naman na nakaiwas si sect leader Yeom Jisang kaya daplis lang sa leeg ang kanyang natamo at napahiyaw na lang ito. Matapos naman yun ay napahawak na lang ang sect leader sa kanyang leeg na mayroong sugat. At seryoso naman na bumawi na ng salita si Lee Jin-ian na hindi raw siya karaniwang gumagamit ng isang talam pero ginawa niya raw ang exception na yun para lang sa kay sect leader Yeom Jisang. Kaya napasabi na ang sect leader sa kanyang isip na baliw raw si Lee Jin-ian. Sabay din itong sumigaw na bakit raw ang kanyang mga tauhan ay tila nawawala sa sarili sabay din itong nag-utos na barilin na raw nila ang walang hiya na si Lee Jin-ian at tapusin na nila ito. Ngunit biglang humakbang naman si Lee Jin-ian at nagsaad ng ngunit raw. Sabay din itong sumugod ng mabilis at patungo na ito sa sect leader kaya nagulat na lang si sect leader Yeom Jisang rito. Dagdag pa ni Lee Jin-ian na ngunit raw ang tunay raw niyang lakas ay ang kamao niya mismo. Kaya sa narinig naman ni sect leader Yeom Jisang ay natakot na lang ito kaya ginawa na niyang kalasag ang kanyang katulong. Pero hindi naman naapektuhan ng ating bida bagkus tinuloy niya ang kanyang atake at gumamit pa ito ng lightning energy. Kasabay din na pinakawala na ni Lee Jin-ian ang kanyang malakas na suntok kaya sumabog na lang doon. At unti-unting nawawala naman ang usok doon. Kaya gulat naman na napatanong na ang katulong habang ito'y nagtaka na lang kung patay o buhay pa siya. Ngunit sa kanyang paglingon ay nakita niya si Lee Jin-ian na nakahawak na sa kanya kaya nabigla na lang siya dito at hindi ito makapaniwala na iniligtas siya ng ating bida. Kasabay din na pinatabi na ni Lee Jin-ian ang katulong. Para aasikasuhin niya na ang sect leader kaya nang inag na lang rito ang sect leader sa takot. Kaya napasabi na ito sa kanyang isip na ano raw klaseng tao si Lee Jin-ian. Dagdag pa niya sa kanyang isip na kung ang ating bida raw ang tagapagmana ng Yuna Merchant Group ay dapat raw na ito ay isang binata lamang. Pero ang paraan ng kanyang pakikipaglaban wala raw itong kaibahan sa isang beteranong-beterano sa digmaan. Tinawag naman ni Lee Jin-ian na gago ang sect leader at sabay na tinanong niya na ito na kung ano ba raw ang tinitingnan nito at kung may sasabihin ba raw ito. Galak naman na nagsalita si sect leader Yeom Jisang na marami raw siyang yaman na itinago. Kaya kung bubuhayin raw siya ng ating bida ay bibigyan niya raw ito ng isang masaganang gantimpala at maaari raw niya itong bigyan ng buong buo. Ngunit di naman ito pinansin ni Lee Jin-ian bagkus sinipa pa niya ito sa mukha. Sabay din na nagtanong na si Lee Jin-ian na bakit raw palagi ni sect leader Yeom Jisang ang iniisip na may presyo ang buhay ng tao.
Habang nagpapakawala ito ng suntok ay seryoso itong nagsalita na hindi niya raw ito kailangan kaya maaari na raw itong itago ng sect leader. At tumama na ang atake ni Lee Jin-ian sa sect leader kaya nawalan na ito ng ulirat. Kaya ang katulong naman ay napatigil na lang ito sa kanyang nasasaksihan. Habang si Ju Jaryang naman ay hindi pa malaman kung ano ang iniisip nito. At tuluyan na nga na binawian na ng buhay si sect leader Yeom Jisang. At nasabi na lang ni Lee Jin-ian na marumi raw talaga ang sect leader. Habang si Ju Jaryang naman na hindi tanaw ang nangyayari doon ay napatanong na lang sa kung ano na raw ang nangyayari doon. Kinabukasan matapos maasikaso ni Lee Jin-ian si sect leader Yeom Jisang, ay umalis na sila doon kasama ang tagapagsilbi ni sect leader Yeom Jisang na si Sharon. Nagsabi na si Ju Jaryang na kung doon ba raw pupunta ang ating bida sabay tulog dagdag pa niya na siya naman raw ay sa kabila raw siya dadaan kaya hayaan raw siya nito na samahan niya si Sharon kaya tumugon naman si Lee Jin-ian na kung ganun raw ay si Ju Jaryang na raw ang bahala kay Sharon. Kaya umalis na sila Ju Jaryang sabay din na nagpaalam na ang dalawa at tumugon naman ang ating bida ng kaway. Habang sila'y naglalakad ay tinawag naman ni Sharon ang pansin ni Ju Jaryang. Sabay din na nagsalita si Sharon na kung ito ba raw ang young master na si Ju Jaryang kaya sa narinig naman ni Ju Jaryang ay nabigla naman ito. Kaya dahil doon ay napatanong na si Ju Jaryang na kung paano raw ni Sharon nalaman ang pangalan niya sumagot naman rito si Sharon na nakita na raw niya si Ju Jaryang sa Danhyang ng maraming beses at higit raw sa lahat malapit na kaibigan raw si Ju Jaryang ni young master Lee Jin-ian at halata naman raw ito. Kasabay din na nagpasalamat na si Sharon rito at nagsabi na kapag dumaan raw si Ju Jaryang ulit ay ililibre raw niya ito ng isang bote ng dekalidad na alak na gawa sa bigas. Tinanggihan naman ito ni Ju Jaryang dahil wala raw siyang ginawa kaya hindi na raw kailangan yun at saka raw ay wala na raw siyang balak bumisita sa mga lugar aliwan. Kaya masaya naman na napasabi na si Sharon na nagbago na raw talaga si Ju Jaryang. Sumang-ayon naman rito si Ju Jaryang habang ito'y napakamot na lang ng ulo. Habang nakatingin si Ju Jaryang sa ating bida ay nagsaad ito na kailangan niya raw magbago. Dahil marami na raw ang pagbabago ng kaibigan niya habang si Lee Jin-ian naman ay nagsalita ito na oras na raw para mag-breakfast. Matapos makabalik ang ating bida ay inihanda na ng katulong ang mga masasarap na pagkain. Nanibago naman ang dalawang kalbo na sila Yok Jimbo at Yok Mayingbo kaya pinagpawisan na lang silang dalawa. Napansin naman ito ng ating bida kaya nagsabi na ito na kumain lang raw ang dalawa ng comfortably at sumang-ayon naman ang dalawang kalbo. Dagdag pa ni Lee Jin-ian na kung magugutom raw ang mga ito ay huwag raw silang mag-atubili na kumain kahit kailan.